Ang balita natin ngayon, ang San Miguel Beer daw ay interesado sa 6'8" forward na si Manny Ladi na alam natin na isa doon sa mga top prospects dito sa darating na draft. Isa daw to dito sa mga tinitignan ng San Miguel ngayon kaya hindi na ako magugulat kung ito talaga yung matutuloy. Meron ding balita na ito raw SMB ay i-acquire na itong si Evan Nelly sa Phoenix Fuel Masters at baka maging kapalit nito ay si Jeron Teng. So ang magiging rotation nitong San Miguel Beer kung sakasakali na matuloy itong trade na to. Itong si Evan Nelly at si Chris Ross at Chris Rosales yung point guard nila. At itong si Jericho Cruz at si Jay Perez naman bilang mga shooting guard. So sa small forward dyan si Troliano, si Lassiter at itong si Jerica Hanmisi. Medyo magiging crowded yung rotation ng San Miguel pag nagkataon, no? Pero mukhang ganyan ang balak daw ngayon nitong si Coach Leo Austria. At kung sakasakali, magiging maganda to para dito kay Evan Nelly dahil at least dito sa San Miguel sigurado siya magkaka-playing time bilang point guard. Dahil alam natin dito sa Phoenix Fuel Masters hindi masyadong nabibigyan ng minuto si Nelly. Pero dito sa San Miguel Beer sigurado na magkakaroon niya ng minuto bilang top point guard nila. Dahil sa ngayon ang San Miguel Beer, ang balita nga ito si Chris Ross magre-retiro na. So malamang itong si Evan Nelly talaga ang maging top point guard nila dahil 36 years old na rin itong si Chris Rosales. Kaya mukhang itong si Evan Nelly yan talaga ang gagamiting point guard ng San Miguel. At siguro kaya siya gustong kunin ng San Miguel parang nakikita na nila na medyo mahirapan silang ma-acquire itong si Dalf Panopio. Binalita natin kahapon na si Dalf Panopio ang gustong kunin na point guard ng San Miguel. Ang problema nga lang dyan, itong si Panopio ay nasa Blackwater Bossing at medyo mahirap siyempre makakuha ng player mula sa Blackwater Bossing dahil yan ay nasa kampo ng MVP Group. So, yan ngayon ang gagawin ng SMB. Ang big man na si Justin Chua ay bumalik dito sa Phoenix Fuel Masters. Ito'y pagkatapos sabihin ng Phoenix na umalis na sa team itong si Prince Caperal at itong si Matthew Daves at bumalik na raw sa Estados Unidos. Kaya ngayon itong si Justin Chua yan ang magiging bagong backup big man ng Phoenix at magandang balita yan dahil to si Chua naging performance nito noong naglaro sa Phoenix Fuel Masters. Nag-average nga ito ng double figures bago siya na-trade. Kaya sa tingin ko maganda to para dito sa Phoenix kung sakasakali na matuloy nga. At sinabi ni Coach o rather ni Team Manager Paolo Bugia na pumirma na si Chua until the end of the season. So ibig sabihin buong Governors Cup maglalaro na to. Maganda yan para dito kay Coach Charles Chu dahil alam natin na si Chu ay very dependable yan kaya magagamit talaga ng husto yan nitong si Coach Charles Chu. Kaya sa tingin ko, ito si Justin Chua, alam natin sanay na rin yan dito sa sistema ng Phoenix Fuel Masters dahil naglaro na nga siya dyan. Kaya magiging isa to sa aabangan talaga natin dito sa Phoenix dahil sigurado magiging maganda ang iambag nito para dito sa nasabing koponan. At ito rin yung nakikita ko na magiging magandang maitutulong nito lalo na alam naman natin na hindi magiging madali para dito sa Phoenix yung gumawa ng ganitong hakbang lalo na at yung budget naman nila hindi katulad ng sa SMC at MVP Group. Pero alam din naman natin na magiging okay na rin to eventually lalo na kung alam natin na medyo magiging maganda rin yung pagkuha nila ng iba pang mga players bukod dito kay Justin Chua para maging mas malakas yung kanilang lineup sa mga susunod pa na mga games dito na gagawin sa Governors Cup na alam naman natin na magiging competitive itong Phoenix Fuel Masters lalo na determinado sila na lumaban at magpakitang gilas para naman dito sa PBA. Totoo nga kaya na itong si Cedric Berfield ay lilipat dito sa SMC. Dahil sa ngayon mukhang hindi pa raw nagkakasundo itong Blackwater at TNT kung paano gagawin pag-trade dito kay Berfield. Marami naniniwala na si Berfield na kung matitrade man niya ng Blackwater ay sa MVP Group pa rin mapupunta, either sa TNT, NLEX or Meralco. Pero ngayon daw wala pa rin pagkakasundo at mukhang ang mangyayari nga daw baka daw ito si Berfield ay mapunta na sa SMC. Kung inyo maalala na ibalita natin na itong si Berfield gusto niya sa SMC na maglaro. At yan din ang nire-report sa Spin at sa iba pang mga publication. Kung sakasakali na itong si Berfield talaga mapunta sa SMC, ano nga kahit mangyari sa Hinebra ito maglaro? Aba matindi yan syempre dahil alam natin na itong si Cedric Berfield, isa yan din sa mga tinatawag na mga magagaling talagang players dito sa PBA. At sigurado na magiging malakas yan para sa Barangay Hinebra. Kaya nga itong MVP Group daw ay gumagawa na ng paraan para masiguro nila
na ito si Cedric Berfield, kung mate-trade man yan ng Blackwater, ay mananatili sa kampo ng MVP Group. At syempre, ayaw mong mapunta yan sa Ginebra, Magnolia, or San Miguel. Yun nga lang, hindi pa rin sila magkasundo kung saang team ite-trade to si Berfield at to sa mga posibleng ka-trade niya. So, yan ang nagiging problema at alam natin na ang Blackwater naman, hindi yan mag-iintay ng habang panahon dito kay Berfield dahil si Berfield malapit nang mag-expire yung kontrata. Siyempre, hindi naman papayag ang Blackwater na basta na lang mag-expire yung kontrata ni Berfield na hindi nate-trade dahil kapag yan nag-expire yung kontrata, posibleng umalis yan at wala silang makukuhang kapalit. So, yan yung nagiging problema ngayon nitong TNT, Meralco, NLEX at Blackwater. So, tignan natin kung anong gagawin dito ng MVP Group para masigurado na ito si Berfield ay mananatili dito sa kanilang grupo. Kaya naman yan yung nagiging issue ngayon para dito sa kanilang lineup na nagkakaroon ng changes. At ang huli nating maire-report ngayon, ito raw Converge Fiber XLs ay tinitignan nila kung ma-acquire na itong si Kit Datu mula sa Rain or Shine Elasto Painters. Naghahanap ng additional big man itong Converge at si Kit Datu ay nakikita nila na magiging isang solusyon dito. At baka daw ibigay nila si Larry Muyang na kapalit plus isang second round draft pick. Mukhang gusto raw ng Converge Fiber XS na ipakita na sila seryoso dito sa gagawin nilang build up para sa darating na Governors Cup at yung pagkuha kay Datu ng isang magpapatunay dito. Dahil sa ngayon mukhang itong Converge Fiber XS daw talagang kukuha ng mga matitinding players para mapunuan yung pagkukulang sa kanilang lineup. At ito nga si Kit Datu, kahit na may injury, willing daw maghintay ang Converge basta lang makuha nila ito. Ito namang Rain or Shine Elasto Painters, tanggap na siguro na pwede si Larry Muyang ang makuha nila dahil kahit mas malit ito kay Datu, hindi naman ito injury prone. At alam natin na isa sa mga dahilan kaya natalo ang Rain or Shine sa Ginebra do sa semifinals ng huling conference ay dahil ang dami nilang injury. Si Kit Datu, si Luis Villegas, pati na rin si Felix Lemeti. Kaya nga kung makukuha nila ito si Larry Muyang at alam natin ito hindi naman injury prone, malaking maitutulong yan para dito sa Rain or Shine Elasto Painters dahil hindi nga ito injury prone at magagamit nila. Kaya iyan yung isa sa mga factors na nakikita natin kung bakit ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters ay willing na makipag-trade dito sa koponan ng Converge Fiber XS. At ito naman Converge ay willing din daw na makipag-usap dito sa nasabing koponan. Alam natin na itong mga independent teams na to talagang ready yan makipag-trade anytime. Kaya mukhang magiging maganda kalalabasan ito sa dalawang nabanggit na teams. Lalo na't alam natin na sila seryoso sa gustong kagustuhan nila na magkampiyon na talaga sa PBA. Shoutout muna sa mga taga-subaybay natin na sila Jonel Alagon, Simon De Guzman, si Katsakino Ducusin, Ireneo Salangsang, si Malyari Mascariñas, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer. Binabati din natin si Romeo Conchada, si Jervin Cris, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si RG Bueno at lahat ng mga viewers.